Ito ang maiinit na balita ngayon. Vlogger na si Maharlika pinaghahanap na ngayon matapos sambahan ng kasong cyber libel. Vice President Sara Duterte matapang na hinamon ang mga naninira at nag-uugnay sa kanya sa uplantukhang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga dilawan, bumibuelo na. Pag-aaway ng Duterte Marcos, malaking puntos sa mga dilawan upang magpasikat at makabalik sa kapangyarihan. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago pa lang sa News Info PH, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa maiinit na issue na ating tinatalakay araw-araw. Tuluyan na ngang sinampahan ng kaso ang kilalang political vlogger na si Maharlika ng kasong cyber libel sa Amerika, kung saan nagtatago ang dati taga-suporta ng UD team ni President Bongbong Marcos, ngunit ngayon ay naging taga-batikos ng Marcos administration. Itinanggi ng dating kaibigan ni Maharlika na isang Filipino fashion designer na si Abel Bacudyo ang paratang na sinuhulan di umano nito ng mamahaling relo si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos para makakuha ng proyekto sa ating gobyerno. Itinanggi din ni Bacudyo na dahil kay First Lady Liza Marcos ay nakakuha ng Shenzhen at US visa ang kanyang pamilya at wala umanong katotohanan na tumatanggap siya ng kickback mula sa DPWH at ang akusasyong nakabili umano siya ng mamahaling bahay matapos manalo si President Bongbong Marcos Jr. sa eleksyon. Siyempre medyo nakakalungkot kasi sabi nga niya BFF. So nakakalungkot, pero ako naman sabi nga ng aking pamilya, yung aking sister, yung parang ipagkasal na lang natin. Kaya lang medyo ngayon may mga naapektuhan tao na hindi dapat kasama dito. Na parang nadadamay sila. Siyempre, dahil dito, sinampahan ang kilalang vlogger na si Maharlika ng cyber libel case ng dati niyang kaibigan na may $2 million compensatory damages sa US Central District sa Los Angeles. We categorically deny all of those allegations and we shall prove in a court of law that those are all false. Wala pang sagot o pahayag ang political vlogger na si Maharlika mula nang maisampa ang kaso. Samantala, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga paratang laban sa kanya na may kinalaman umano siya sa Davao Death Squad at mga extrajudicial killings sa Davao City. Ayon kay BP Sara, panibagong paninira na naman umano ang mga ito ng mga kalaban sa politika at kailanman ay hindi umano na iugnay ang kanyang pangalan noong siya ay mayor pa lang ng Davao. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Pilit umanong ikinakabit ang kanyang pangalan sa isyo para siya ay maging akusado sa ICC. Matapang na hinamon ng Vice Presidente ang lahat na nag-uugnay sa kanya at hinamon ang sinumang testigo na magsampa ng kasong murder laban sa kanya. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Binanatan din ng Vice Presidente ang International Criminal Court dahil sa panghihimasok umano sa ating soberanya at ito'y paglapastangan umano sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng ating bansa. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapastangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Samantala, bumibuelo na naman ang mga dilawan at nag-aasam ng muling pagbabalik sa kapangyarihan ngayong nagkakalabuan na ang Duterte-Marcos tandem. Ang pag-aaway ng mga Duterte at mga Marcos ay malaking advantage umano para sa mga dilawan para gumawa ng hakbang at makabalik sa kapangyarihan.